Ang eklesiya po ay hindi po tumutukoy sa isang chapel, sa isang templo, sa isang synagogue or sinagoga, o sa anumang klaseng building. Ang eklesiya po ay mga taong tinawag. Yun po ang kahulugan. Magandang araw po mga kapatid at salamat po sa Diyos at sa patuloy niyo pong pagtangkilip ng aming mga video. Talagang marami po kayong malalaman at ang iba po dito ay mga bago siguro sa inyong pangdinig. Pero ako'y naniniwala na tutulungan tayo ng banal na espiritu para maintindihan natin kung ano ba yung ating pong dapat na malaman at maintindihan sa programa na ito na The Gospel of the Kingdom. At kami po ay patuloy na magsasaliksik din at magtuturo sa inyo kung ano ba yung dapat nating malaman. Sapagkat sabi nga namin lagi, ilan lang nagtuturo dito about sa Kingdom of God na nakafocus. No? Ano nakaraan namin pong tinuro about the Kingdom of God in Christ. No? At nauna pa, the Kingdom of God in Israel. So hanggang ngayon po ay magtuturo po kami about the Kingdom of God in the church. Ano ba ito? Ano bang kaharian na ito ng Diyos na nasa mga simbahan? At magandang araw po muli at kasama ko po ang aking partner si Pastor Riner Tarayo and I'm your service, Pastor Bong Tayab. At kami po ay sama-sama na sisigaw The Gospel of the Kingdom. Salamat po. Ito ba, Pastor, dahil ang dami na natin napag-usapan, sigurado ako marami na nagsusubaybay. Ano ba talaga itong kingdom na ito? Kasi marami silang narinig na kingdom, bumabagsak. Katulad naman ng alam natin na mayroon din mga ibang nagtuturo ng kingdom, pero nasaan na sila ngayon? Diba? So, anong klaseng pagtuturo ba ito na dapat naman tindihan? Lalo na itong ating pag-uusapan ngayon, the kingdom of God in the church. So, ano ba ang kingdom na ito na nasa simbahan? Pwede ba nating may turo sa ating mga viewers? Magandang araw po sa ating lahat. Ang kagalakan at kapayapaan, katiwasayan sumasa atin. Ipanalangin niyo rin kami dahil kailangan din namin ng panalangin nagmumula sa inyo. Alam namin na ang mga anak ng Diyos ay nasa lahat ng dako. At ito nga ay pag-usapan natin yung the Kingdom of God in the church. Kasi pinag-usapan natin yung eternal kingdom, no? Then pangalawa, yung Kingdom of God, yung eternal kingdom. Then the Kingdom of God na nawala sa panahon ni Adan. Yeah. Then yung the Kingdom of God in Israel. Yep. Then the Kingdom of God in Christ. Ngayon naman, pag-aralan natin yung the Kingdom of God in the church. So, tulad ng sinasabi ko nung una na ang Diyos ay hindi nagtayo ng relihiyon. Ang Diyos ay ni-restore niya ang kanyang kaharian na nawala sa atin. Gusto ng Diyos na maibalik yung image, yung likeness niya, makikita sa atin yung kanyang character, kanyang behavior, then makikita sa atin yung kanyang kapangyarihan, yung dominion, yung authority na ibigay niya sa atin. Kaya gusto ng Diyos may restore yan. Yes. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, no? Yes. And all these things Shall be added unto us. Kasi yung all things na ito yung siguro sa mga darating na araw i-share namin. Ito sa kingdom kasi, the wealth is common. Yung wealth ng kingdom, pag-aari ng hari, lahat ng pag-aari ng hari ay pag-aari din ng mga citizen. So, pag-aralan po natin yan. So, ngayon, dadako tayo sa ating pag-aaral, the Kingdom of God in the church. Actually, yung word na church, ito ay hindi tumutukoy sa pastor sa building. Yeah, sa building, hindi yun. Hindi ito tumutukoy. Yun po ang pag-aralan natin. Kasi sa partner, sa iba kasing mga
mga mananampalataya, akala nila yung church talaga building agad naka-focus, no? Pero ang totoo po yan, mga viewers, ay pag sinabi pong church, ang tinutukoy po niyan tao. Nakasanayan na po talaga ng mga marami na pag sinabi church, unang nasa isip mo ay building. Okay, kaya ito sa amin pong pagtuturo, magiging malinaw po ito. As partner kasi may mga nagsasabi na katulad nung ating napag-usapan na hindi para dumating ang kingdom of God. Pero kung nabanggit mo kanina, yung seek ye first the kingdom of God Okay. and His righteousness and all these things shall be added unto you. Bakit naman sasabihin ni Kristo na Seek ye sasahan first. na seek ye first kung wala pa yung kingdom? Kung wala yung Oo, kingdom. kaya ito ngayon may napakaintindi. No, sabi nga ng Matthew chapter 16 verse 18 hanggang tsaka 20, sabi dito, and I tell you that you are Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. And verse 20, for where two or three, Matthew chapter 18 verse 20, for where two or three come together in my name, there I am with them. And Luke chapter 17 verse 20 to 21 says, the kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you. Ibig sabihin po, pag sinabing the kingdom of God is within you, nasa loob ng iyong pagkatao. Nasa loob na yung buhay. Oo, nasa loob na yung buhay. Kasi, sabi niya, because the kingdom of God is within you, ibig sabihin, malalim ang ibig sabihin dito ng Lucas chapter 17, verse 20 to 21. Para mapatuloy po, mas malalo pa natin elaborate partner, yung sinabi mong Greek word ecclesia. Ano ba talaga yung ecclesia? Ecclesia, the word ecclesia, sabi nga ng salita natin binabasa, na I tell you, Peter, and on this rock I will build my church, ecclesia. So, ang ecclesia sa Greek word, pareho po ang kahulugan din sa Hebrew, Sa Hebrew, kahal. Refers to a meeting of people called out and summoned together. Ito yung mga taong tinawag upang magkaisa sa isang adhikain, no? Sa isang layunin, sa isang purpose. In the New Testament, it designates primarily the congregation of God's people in Christ, who come together as citizens of God's kingdom. Kaya yung word na ecclesia, hindi po yung tumutukoy sa mga relihiyon. No? I agree. Yeah. Kasi church yun eh. Akala kasi ng ang mga tao kasi ngayon, birinwas sa salitang church, na itong church namin, ito lang yung makapagliligtas. Yeah. Kapag hindi kayo magiging membro ng church namin, Hindi ka maliligtas. hindi ka maliligtas. Wow. Hindi po totoo yun. Isang pang-divert nung ano. Kaya ito nga ang nakakalungkot, Pastor. Dahil ang constitution ng kaharian ng Diyos, ginagamit ng mga relihiyong ito. Yeah. Ginagamit nila upang ang tao ay malinlang, no? Siyempre, deceiving, no? Kaya wag nating hanapin ang church. Kasi ang church ay may dalawang kahulugan yan. Invisible church at saka Physical church. physical church. Invisible. Ang ibig sabihin ng invisible na church yung mga group of believers sa buong mundo. Kasi kapag sinabi ng isang grupo na itinayo sa Pilipinas yung totoong church, malaking problema yon. Kasi tinataas mo na yung sarili. Hindi naman papayag yung ibang church nun. O hindi, Hindi naman papayag. Kasi, hindi nila alam, Pastor, na ang church is universal. Universal ito, yung invisible. No, yung invisible, yun ang mga citizens of God's kingdom. Dahil hindi lang naman sa Pilipinas, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang gospel of the kingdom, ay ipinapangaral din sa Europe, sa Amerika, sa North America, sa Asia, no? Sa 9 continents ng buong mundo, ipinapangaral, hindi lamang sa Pilipinas. Kaya kapag sinabi mo na ikaw isang Pilipino at sasabihin mo na ikaw yung tama, na yung relihiyon mo ang tama, may problema ka. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa lahat ng dako. yung mga yung partner problema, yung kiniklaim ng bawat religion na sila yung tama. Ang mahirap po kasi dito,
Sa paningin nila tama kasi yung hawak nila ang mga dokumento. Dokumento ang gagamitin kong term instead of Bible para mas malinaw sa kanila. At sa hawak naman ng isa nito, ibang dokumento, iba ng pagkaintindi nila. Kaya hindi pwede natin sabihin na tayo ang tama. No? Ang Diyos talaga nakalam ng tunay na tama. Kaya nung ngayang sabi ng Panginoon na mag-ibigan kayo, di ba? Bakit kaya mag-ibigan? Kasi alam ng Diyos na walang perfecto sa bawat nilalang. Kaya kaya mundo pumasok ng grasya dahil alam ng Diyos yan nakakalam ng lahat. Ito partner, kasi itong church, hindi naman ito ang tawag sa iba't ibang religion. Ang tanging tumatawag lang ng church ay yung mga Christian. Tama ba ako? Christian na nagsasabi niya na church. Pero yung pag sinandong ka sa ibang mga religion like Islam, Buddhist, di ba? Hindi church ang tawag nila doon, di ba? Sa Buddhist, ang laging tinatawag temple ang tawag nila, di ba? Yung dating naman sa mga Islam, hindi naman church yung tawag nila diyan. Ang tanging tumatawag ng church ay yung mga Christian na sinasabi. Sinagog nga ang tawag dyan Actually, sinagog. Tama talaga yung partner. Sinagog kasi yung... place of meeting. Place of meeting. Dapat sinagog nga dapat ang tawag eh. Pero bakit ito? Nabuo itong word na church, no? Which is, kung titingnan natin, sabi nga natin, mayroong dalawang meaning. Mayroon tong invisible and physical. At bukod dyan, mayroong tinatawag na church, yung tao mismo, at saka yung building. Actually, yung dapat yatang tinatawag sa building, chapel. Chapel dapat. Oo, dapat. Tama. Ang tamang terminology dapat talaga na gamitin sa isang lugar na kung saan nagtitipon yung mga citizens of God's kingdom, sa mga tinawag, mga hinirang, dapat chapel. Dapat chapel. Chapel talaga. So, ang ecclesia hindi tumutukoy sa chapel, synagogue. Hindi po siya tumutukoy. Tumutukoy po ito sa tao. Okay. Ang ecclesia. Para maklarado po, ulitin ko po, ang ecclesia po ay hindi po tumutukoy sa isang chapel, sa isang templo, sa isang synagogue or sinaguga, o sa anumang klaseng building. Ang ecclesia po ay mga taong tinawag. Yun po ang kahulugan doon. Ulitin ko po refers to a meeting of people called out, summoned together, na may isang pananampalataya, na may isang pagkakilala sa Diyos, na may isang katuwiran, may isang espiritu, no? May isang puso ng pag-ibig. Iisa ang kanilang kaisipan. They have the mind of Christ. The mind of Christ, wow. No? They have the Spirit of Christ. Kasi sinabi, if anyone who does not belong to Christ, if anyone who does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. So kailangan makita yung Kristo sa buhay ng isang ecclesia, isang individual. So isa itong individual, isa itong tao, maaaring lalaki ka o babae. Kaya hindi mo pwedeng gamitin ang salitang ito na tutukoy sa building mo. Kaya ngayon, ang mga religion nagpapagandahan ng mga building. No? Nagko-competition at sasabihin kayo, kung ano nung mga, hindi ko na lang sasabihin, ganito kayo. Kami ang totoo. So, sa spirit ng religion, mapapansin natin, universal, the great separator of mankind, religion. Pinaghihiwalay-hiwalay yan sa religion. Kasi, ang sabi ng isa tama siya, ang sabi ng isa tama siya. Kaya, nagkakaroon ng malaking problema. Kaya kung dapat magbasa tayo ng salita ng Diyos. The Bible is the constitution of God's kingdom. Narito yung mga decree, narito yung mga statute, narito yung mga precepts, narito yung mga law. At sa tulong ng Espiritu ng Diyos, maunawaan mo ang salita ng Diyos. Tama, partner. Maunawaan mo ang salita ng Diyos sa tulong ng Espiritu niya. At ito ang magbibigay ng unawa sa atin. So ito yung hanapin natin. Huwag nating hanapin yung mga grupo, no? Na sasabihin nila sila yung tama. Marami akong sa social media, meron akong nababasa, nag-debate. So nakikita ko iba-iba ang mga interpretasyon. Hindi nga lang ako, pero naaawa ako
Dahil hindi nila alam na kapag kailangan mong i-interpret ang Biblia, alamin mo kung sino yung author. Ano yung kaisipan ng author? Yeah. Ano yung kanilang kultura? Ano yung kanilang lingwahe? Ano ang kahulugan ng isang salita? Halimbawa, ang salitang word, no? Sa atin, pulong. Sa mga Bisaya, sa Tagalog, salita. Pagdating naman sa Latin, iba. Iba naman. Verbo. Verbo. Pagdating naman sa Greek, logos. Logos. Pagdating naman sa Hebrew, dabar. Dabar. So anong kahulugan niyan? Yeah. Ngayon, kapag hindi kayo mag-aral dyan, magkakaroon ng malaking problema sa interpretasyon. Kasi nababago. Parang ang water, English water. Pagdating sa ating tubig. Tubig. Pagdating doon sa Latin, aqua. Hindi, ganito na lang, partner. Sa pagdating sa tubig, di ba sa iba, pag may juice lang ka, water. Oh, Tapos, pag Bisaya ka, water. water, di ba? Then, Tapos, pag nandun ka, partner sa British, water. water. Water ba yun? Water. Oh. Water. Okay? Pag nandun ka naman sa Amerika, water. Di ba ibig sabihin, iba-ibang accent. Pero Iba't ibang same meaning naman siya. But ito'y different sa pagdating sa dabar, sa Yes. logos, and sa word, Salita ng Diyos. at sa verbo. Okay? Oh. Kaya ang verbo, nagiging problema yan, no? Saka na lang natin pag-usapan. So ang eklesiya ay, ito yung mga tao, a meeting of people. So sa madaling salita, ang eklesiya ay believers. Yeah, it of means Christ. that the church is presented as people of God. People of God. No, the company of redeemed believers made possible by Christ's death, no? No. Kaya mga partner, sabi nga lang 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty life handed from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. In 1 Peter chapter 2 verse 5 says, you also, like living stones, are being built into a spiritual house, to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Yeshua the Messiah o Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Kita po ninyo sa verse ano, you also like living stone are being built into a spiritual house. Yeah. To be a holy priesthood, a holy nation. Medyo may kulang lang yung no? A holy nation. So kapag ang believers, isa siyang bansa. Itong hindi alam ng mga religion na ang believers of Christ ay tinipon, no? Binuo ng Diyos. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nandoon ngayon ang eklesiya sa Amerika, kahit saan sulok ng mundo. Dahil hindi lang naman nanggagaling dito ang kaligtasan. Yeah, amen. Ang kaligtasan ay nasa lahat ng dako. Kaya maraming nangangaral. Maraming sinusugo ng Diyos. Hindi pwede sabihin ng isang tao, ako ang sinugo ng Diyos, kaya susunod kayo sa akin. Kapag ganun ang sinabi mo, magtatayo ka niya ng relihiyon. Relihiyon ang itatayo mo kapag sinabi mo, kami ang tama, ako ang tama, makinig kayo sa akin. I am the man of the East. No, di ba? Maraming mga ganun. Isa akong angel, kaya maniwala kayo. Kinausap ako ng angel. Mga ganyan. Kaya nabubuo ang iba't ibang paniniwala, mga kapatid. So, kailangan nating unawain na ang mga believers na ito, kaya sila naging citizens of God's kingdom kasi binili sila ng dugo ng Kristo. Yes, of course. Binili sila ng dugo, pastor, no? Kaya dahil nung binili sila ng dugo, redeem ang tawag doon, sila ay naging pag-aari ng nag-redeem sa kanila. Okay. Parang ganito, magbigay ko ng isang kunting analogy lang. Halimbawa, pastor, nagkautang ako sa iyo. Para madali kong babayaran, 1,000 na lang kasi kung 20,000 di ko kayang bayaran. Joke lang. Halimbawa, mayroon akong utang 1,000 sa iyo. Ibabayar mo ng 20,000. Oo. 1,000 lang ha. Ngayon, kailangan kong tubusin. Okay. Wala akong pantubos. Kailangan may magtubo sa Oh, iba. halimbawa, ako ng cellphone, rininda ko na lang. So, dumaan ang maraming araw, hindi ko natubos dahil wala akong pera. Dumating yung isa kong kaibigan. Pumunta siya, binigyan kanya ng 1,000, kinuha ko yung
gamit ko. Yeah, Ang tawag- yan yung redemption. yan ang tawag ng Redeemer. Kaya si Christ, ang ginawa niya, grabing haring ito eh. Inaalay niya ang kanyang buhay para tayo ay maging kanya. Upang maibalik tayo sa Diyos. Kasi ang kalagayan natin sa Diyos, nung tayo ay makasalanan, pakaaway tayo ng Diyos. Kaaway tayo. Tapos, hinatulan tayo, partner. Hatol na, nakahatol na ang tao. Oo. Kasi sa araw na kayo ay magkasala, kayo ay mamamatay. Hatol na. Mayroon ng, ano na tayo, verdict na talaga. Ano ka na? Kaya kailangan mo ng tagapagligtas. Yeah. Kasi hindi nang alam ng tao yon na ikaw ay kaaway ng Diyos, ikaw ay nakahatol na. So kailangan mo mayroong magliligtas sa iyo. No? At si Kristo nga ang ginamit ng Diyos. Para darating naman panahon na ang Diyos ay hindi unfair. So binigay niya ang kanyang Mesiyas. Yung tamang explanation talaga. He gave His Messiah para tayo ay maridim. Kaya sabi ni Peter dito sa binasa ng aking partner, sabi na for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty life handed from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. You also, like living stone, are being built into a spiritual house to be a holy nation, a holy priesthood, and a holy nation, offering spiritual sacrifice acceptable to God through Yeshua Messiah. No? Na kilala na nalaman natin na Jesus Christ sa lingwahe Sa lingwahe natin. ng English Oo. language. Pero ang sa Hebrew, siya Yeshua. Messiah, the Messiah. Siya yun. So, kaya yung Ecclesia, binili ng kanyang Yeah. dugo. So kaya nga pa, partner, kung titingnan mo, ang church ay ito po yung mga tao na inalis ng Diyos mula doon sa sanlibutan at dinala doon sa kanyang kaharian. Wow. Kaharian. Thank you, Kaya ito God. yung sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9 na, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous or wonderful light. O tingnan nyo, mga kapatid, napakaganda. But you are a chosen people. Sino yung chosen people na yon? Yung binili ng kanyang dugo. A royal priesthood, a holy nation. Kaya kingdom citizen eh. At itong maganda, kasi sa relihiyon, maliligtas ka lang kapag patay ka na. Yun pong problema. Kaya dapat talagang maunawaan ng bawat isa kung gaano kahalaga itong kingdom. Actually, partner, ito kasi nga 1 Peter chapter 2 verse 9, mayroon pa tayong marami pang debate ito kasi iniisip nila na sa Israel naman binigay yan. Na sila talagang tinawag na mga chosen people. Kaya chosen nation nga di ba? Sila yung mga royal priesthood. Bakit? Kasi talaga sila ay mga saserdote ng taas-taasang Diyos, ganyan, banal na bansa, whole nation, which is nga yun yung pinaka-icon ng lahat ng manampalataya sa Christian. Saka ito yung sabi nga, ito sila yung belonging to God. Kaya kailangan daw na wag nating i-claim ito. So paano ang sagot natin dito sa mga taong sabi na itong 1 Peter 2:9 sa kanila lang to, hindi sa atin to pwedeng i-apply? Napakaganda ng tanong. Ang totoo niyan, hindi lang ang Israel ang ililigtas ng Diyos. Sa kanyang redemptive plan of redemption para sa tao. Kasi hindi unfair ang Diyos eh. Doon lang sa kanilang manggagaling yung Messiah. Yeah, tama yun. Yun yung sabi ni Jesus Christ sa John chapter 4. Doon lang manggagaling yung Messiah. I think John chapter 4 verse 22 kung di po ako nagkakamali. Okay, yan po yung sinabi ni Jesus Christ. Okay. So, tama. Sabi dito, you Samaritans do not really know whom you worship, but we Jews know whom we worship, because it is from the Jews that salvation comes. Talagang, ibig sabihin ng plano ng Diyos, ang magdadala dapat ng salita ng kaligtasan, ang mga Jew. Ang mga Jew. Kaya ibig sabihin, kung itong sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, ibig sabihin pwede itong apply sa atin by faith o, di ba, o kaya
by actual. Kasi ang yung nga sinabi mo partner dahil sa dami ng mga grupo na nasabi na kami ang totoo, nakaligaw-ligaw, magkaroon ng debate. Pero kung unawain mo ito 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi nga, the word of God is like a double-edged sword. Ibig sabihin, pag double-edged sword, pwede sa kanila, pwede din sa iyo. Okay, gagawin natin mababaw ang pagkakaintindi dito. Kaya, partner, alam mo, importante dito. Partner, kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, klinaro ng Biblia, na I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. First for the Jew, then for the Gentile. Ibig sabihin, wala sa Diyos, walang favoritism. Yes. Nais niyang iligtas ang lahat. Dahil si Christ ang ating katwiran, siya ang ating righteousness. Kaya, Jew ka man, or Gentile or Greek, ano man ang nationality mo, welcome ka kung susurrender ka sa kaharian ng Diyos. May partner kasi, di ba? Mayroon pang ang daming mga Bible verses na nagsasabi na pinapasikat ng Diyos ang araw sa mabuti at masama. Ganun din pagdating sa ulan. Pinapapatak ng Diyos ang ulan sa mga mabuti at masama. Ibig sabihin, kung ito, blessing ang pinag-usapan dito, di ba ang magandang balita ay pagpapala din sa lahat ng tao? Ibig sabihin, hindi lamang sa mga matutuwid, kung ganun din sa mga makasalanan. Kaya may gospel of the kingdom kasi ito yung gusto ng Panginoong Jesus na may turo niya sa tao na ito kailangan na dapat niyo maintindihan, hindi ako pumunta dito para sa matutuwid kundi para din sa makasalanan sapagkat gusto niya na alisin itong mga tao nito mula sa kadiliman papunta doon sa kaliwanagan. Ito yung sinabi ng aklat ng Pedro, which is totoo. Kaya kingdom of God in church. Kaya yun po yung totoo. And para maging klarado itong na ito, kasi yung Israel, mayroon silang covenant sa Diyos at sabi ng Diyos, kailangan tuliin. Tuliin ang isang Israelites at the age of 8 days. 8 days. Matapos siya, tutuliin ang kanyang ang isang bahagi sa katawan ng bata, ng lalaki. Ang problema, mga babae, wala. Ngayon, kaklaruhin natin. Sabi ng Lord doon sa Jeremiah, sabi ng salita ng Diyos, ang totoong Israel, hindi yung tinuli sa laman, kundi yung tinuli ang kanilang puso. Ngayon, sa New Covenant, dito sa renewed covenant ang tawag dito kasi kapag sinabing New Covenant, dapat lahat binago. Lahat binago. New Covenant yung problema, pagdating sa bagong tipan, ang lahat ng binabanggit nila mga verses mula doon sa tanak. Yung pa yun. Yun, ang totoo niyan, hindi binago. Mayroon ng part na naging obsolete at mayroon namang part na dapat ipagpatuloy. So, halimbawa, batas ng pag-ibig, ibigin mo yung kaaway. Nandyan yan sa tanak galing yan Ngayon, ang mga Israel ngayon, ang totoo, lahat ng tumanggap sa Kanya, binibigyan niyang karapatan maging anak ng Diyos. Yes. Magiging Israel ka. Kasi maging Israel ang iyong puso mo. No? Magiging, kung ano sila noon na pinihiniran sila ng Diyos, ngayon sa panahon natin, hihirangin ka naman ng Diyos dahil ikaw ay binili ng Kanyang dugo. ito nga yung partner yung John chapter 1 verse 12, no? Babalikan natin. Yes. Sabi doon, kung sino mang tumanggap sa Kanya, ay binigyan ng pagkakataon. O kay authority pa nakalagay doon, binigyan ng otoridad ng Diyos para tawagin siya na anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung anak ka ng Diyos, kung kingdom ang ating pag-usapan, meron lang isang hari. Yung isang hari, mayroon siyang isang law na para sa lahat ng kanyang nasasakupan. So, ibig sabihin, wala ito exempted pagdating dito kung kingdom ang pag-uusapan natin. Wala. Gusto niya lahat pumasok. At saka, Greek ka man, Jew ka man, kahit ano. Kailang sumunod ka dito? Pumasok Kapag dito. makapasok ka sa kaharian ng Diyos, Israel ka man o ano, pero ang pinakamagandang dyan, anak ka ng Diyos. Yun. Israel ka nga naman, hindi ka naman anak ng Diyos. Meron ako mga kaibigan ngayon, mga Israelites, ngayon naglalaban-laban pa, pero naunawaan ko talagang sa panahon na yun, sinabi ng Biblia, sirado pang isip nila. Darating ang panahon, bubuksan. Kaya nga, pray for the peace of Israel. Dapat natin ipanalangin ng Israel kasi ang tawag ng Israel irrevocable. Hindi po yun nababago. Kasi kung hindi dahil sa kanila, nandoon sa kanila nandoon na nga po ang Diyos. Naging bahagi tayo ng kanilang pagkatawag. Dahil sa kay Kristo, no? Dahil sa kay Messiah, Yeshua. So, the church were citizens
of God's kingdom on earth. Yeah. Uy, Partner. maganda yung partner ha. Citizenship pag-usapan natin. So sabi dito, the church were citizens of God's kingdom on earth. Their citizenship is a present reality while on earth. They possesses dual citizenship. Ha? Dual. Pag sinabing dual, panglangit, panglupa. Di ba? Ipapaliwanag natin. Oo. Napakaganda niya. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 23, to the church of the firstborn whose names are written in heaven. Okay? And sa Philippians chapter 3 verse 10 naman, sabi doon, but our citizenship is in heaven. Ito ang maganda, partner. No? Ito ang maganda, partner. Kasi lahat pala ng tinubos ng dugo ng Panginoon ay magiging citizens ng kingdom of heaven. At ang pagiging citizens nila, hindi in the future, kundi ngayon. Kasi klinaro ng Biblia, to the church of the firstborn. Sino yung church? Ang ibig sabihin, to the church of the firstborn, sino yung firstborn? Si Christ. Yeah. No? Si Christ. Whose names are written in heaven. Kapag binili ka pala, tulad ng kunting parabol natin kanina, ng kanyang dugo, tinubos ka, kaya nga redeemer siya. Nung ni-redeem ka, nilista ang iyong pangalan. Kasi, halimbawa, pangalan ko Rainer. O si Rainer, tumanggap ito sa akin. Tumanggap ito na naniwala siya, sumasampalataya siya na ang aking dugo ang naging kabayaran ng kanyang mga kasalanan. At siya ay naging napawalang sala. Nagkaroon siya ng reconciliation. Siya ay napawalang sala. Siya ay muling nabuhay. Siya ay pinanganak sa tubig at espiritu. So, ipinanganak siya sa espiritu. Kaya isusulat ko ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon, partner, mayroon bang mga tao kung hindi totoo, kasi sa reliyon, maliligtas ka lang kapag patay ka na. Yeah. Doon lang maisusulat ang iyong pangalan kapag harap ka na kay Pedro. No? Ayon sa kanilang